Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao Metro and Mega Manila. It's a Feel Good Lunes. Hi, partner. Hi, partner! Hi, mga kabisyo! Sana okay, so alright ang Lunes ninyo. Koreka, isa na namang pagpapaalala na ikaw ay hindi anak mayaman. Yan. Hindi ka anak ng prinsipe, hindi ka anak ng reyna, hindi ka anak ng hari, di ba? Lahat po tayo kulang ang pera, kaya kailangan pong kumayo. Yung katotohanan lang, ang dami mong bayaring utang. Sa true. Diba, ang dami Yan talaga magpapabangon sa'yo ngayong araw na ito. Di bali na yung mga inspirasyon para sa pamilya. Hindi. Yeah. Kahit hindi ko naisipin, hindi ako anak ng prinsesa. Yun lang Meralco Bill, yan, di ba? Na namumula na kasi meron nakasulat disconnection notice. Yan. Totoo, no? Yan ay enough para ipabangon ka ngayong araw na ito. Ay, alam mo, madami tayong mga tambalanista na talagang nakapila ngayon or pipila mamaya kung ano oras man ang pagbubukas ng loto. Kasi ano na, parang more than 300 million na. 300 million? Oo. Naku, Sipin mo yun. Teka nga. Magkano ba kailangan puhunanin dito para magkaroon man lamang ng chance na manalo? Wala bang ganun? Ano lang. Hindi, syempre, ano yan game of chance. Ang chance mo manalo sa loto is one in a billion. At least may one, di ba? Doon tayo at sa least may hopeful. chance. Correct, di ba? Kaysa walang chance at all, Ano di yung ba? usapan natin last time? Pag nanalo ka, magkano yung sa akin? 5 million naman, hindi naman 500 lang. Alam, 5 pesos. Hindi naman tayo masamang ugali, di ba? Bibigyan talaga kita ng 5 million basta manalo talaga ako. Yan. Okay, 5 million. Basta ang usapan natin matino, partner, hindi natin i-announce ito. Oo, basta kapag bigla na lang nagpa-transfer ako sa'yo ng 5 million, tahimik lang tayo, ganyan. Parang diba? walang nangyari, no? Walang nangyari. Pero may bagong kotse. Yan, di ba? Pero half year na hindi papasok, di ba? Nagko-cruise, ganyan. Oo nga, no? Oo. Pero tahimik lang, ganon. Siyempre, bawal maingay. Baka alam naman natin, kilala natin yung mga kaibigan natin. Ay nako, yung mga karakas ng mga kaibigan natin, parang tayo din, di ba? Mga manggagamit din, ganon. Pag nakakaamoy na parang nakaluluwag-luwag na, dyan na tayo didikit, di ba? Hindi, pero syempre, ngayong araw na ito, syempre, bukod sa may mga umaasa sa loto, kaya tumataya na sila kasi more than 300 million yung pinaka-jackpot na price. Of course, yun nga hindi na tama si partner. Huwag mong isipin, hindi na yung iisiping anak ka ng prinsipe kasi talaga namang wala sa kutis, di ba? Hindi ka talaga royalty. wala sa kahit anong parte ng katawan mo parang anak ka ng prinsipe o hari, di ba? Doon na lang po talaga sa madaming bayarin. Totoo, sa daming no? kailangang asikasuhin at natupagin lalo pa, di ba? Magtutuisyunan na naman. Isa pa yun. Umpisa na naman ang enrollment, di ba? Ganun. Tuloy-tuloy talaga ang gastos, no? Cycle yan, mga kaibigan, Kaya ito lang yung magandang kasabihan dyan, partner. Sa sobrang dami ng bayarin, baka pwede mong saluhin. Ay, naku, hindi. Sana pwedeng ganun, no? Sana ganun yung cycle. May sasalo ng mga bills natin, ng mga bayarin natin. May makitang alam mo, minsan ganyan yung mga pangarap ko. Ito yung mga pangarap ko. Pero ito, hindi to malayo sa katotohanan. Kwento to kunyari ng isa kong kaibigan. Makikinabang ba kami lahat dito? Hindi. Ito, kwento ng isa kong kaibigan na nagtatrabaho siya sa ibang bansa. Tapos, pare. Okay. Yan. So, ang ilan sa mga inaalagaan niya, mga matatanda na talaga, tapos mga mayayaman, ganun. May mga iba talaga doon na walang pagmamanahan ng kanilang mga ng mga kanilang mga ari-arian. Saan to? Saan nakatira itong mga to? Di sa ibang bansa nga, di ba? Wala tayong pamasahe. Ipon muna tayong pamasahe. Tapos ang next step, hanap ng matanda.
Matandang, mayaman na madaling mamatay. Ganon. Hindi, walang bagay sa mundo, partner, na nakukuha ng madalian. Oo naman. So, lahat ay pinaghihirapan. Correct, paghihirapan natin ito. So ganun yung mga eksena. Pero dahil bilang pari siya, partner, parang hindi para yung makinabang siya sa ganun. Kasi syempre, nag-vow sila of a life of simplicity, ganyan, diba? So, pero nangyayari talaga yun na dahil sila yung mga huling nag-aalaga, wala nang mapag-iiwanan ng kayamanan kesa naman mapunta dun sa government. May ganun eh. So kaya yung mga iba, tapos meron din akong kakilalang nurse sa ganun. Dahil siya yung mga huling nag-aalaga dun sa matanda, parte na siya doon sa kanyang last will and testament. Pero parte, dahil una, hindi naman tayo pare. Pangalawa, hindi rin naman tayo health professional. Pero partner, DJ tayo. Alam mo, minsan nag-i-imagine ako kapag kulang na yung pera ko. Ganito yung mga imagination ko. Lumalawak talaga yung imagination ko. Ini-imagine ko pa minsan. And this has happened not only once. Maraming beses ko na po ito na-imagine. Siguro kasi maraming beses na rin naman akong kapos sa pera. Napakaraming pagkakataon na ganito ang sitwasyon. Laging kulang. Laging kulang, laging kailan ba dadating? Yan yung mga hinihintay na pantapal sa bayarin, ganyan. So mga naiisip ko mga ganito, siguro naman sa dami naman ng kinig sa tambalan, merong isa diyan or ilan diyan na yung sa sobrang yaman, yung natutuwa sa tambalan tapos naisip na bigyan tayo ng kayamanan. Promise talaga. Lagi ko iniisip yan. Alam mo, parang ipag-pray natin yan gabi-gabi. Isama na natin sa listahan yung pagdadasal. Sana po meron pong tambalanisang mayaman, madaling mamatay. Na sa sobrang tuwa niya po sa tambalan, bibigyan po kami ng pera. Grabe yung may sana po madaling mamatay. Sana po may makilala. Na madaling mamatay. Grabing prayer. Kasi naman partner, kung halimbawa bata pa siya, tas mayaman, ano naman assurance natin mapupunta sa atin yung yaman? So Sabi doon ni na tayo. Lord, masama yung intention mo. Hindi ko ibibigay sa iyo ang biyayang ito. Ay, ganito. Tanggalin mo yung yung words na yun. Na sana makahanap ng madaling mamatay. Sa pangit-pangit, diba? Ganon. Ganito na lang, Lord. Para mas maganda, Lord. Yan. Gamitin niyo po sana ang tambalan bilang instrumento. Pwede. Hindi masyado masama, no? Bilang instrumento para talagang makapagpaligaya at makapagpasaya po talaga ng mga matatandang madaling mamatay. Hindi pa rin? May mali, no? Pero medyo maganda na yung una. Kaya lang, pero medyo nagulat ulit si Lord doon. Medyo may mali. Natuwa na siya, kaya lang medyo parang may mali sa bandang huli. Rephrase. Lord, yan. Gawin niyo pong instrumento ang tambalan para makapagpasaya, makapagpaligaya ng mga matatandang mayayaman. Yan. At sa kanilang, may kasunod pa? syempre. Maganda na yun Partner, napag-alaman natin in our ilang decades of existence na kapag tayo po ay nagdadasal, kailangan po specific prayer. Yan. Diba? So, pagpapatuloy ng dasal. Talaga, diba, na may mga matatandang mayayaman. Yan. At iayon nyo po, Panginoon. Yan, inutusan. Na yung matatandang... Pala decision ka. Kaya nga. Inutusan ng Diyos. Iayon nyo po, Panginoon. Yan. Sabi niya, ayoko ng ganito. May ugali to. Patatagalin ko pa yan din sa lupa. Ang dami pang kailangan baguhin sa ugali niyan. Diba, sandali lang. Iayon nyo po, Panginoon. Yan. Na itong mga matatandang mayayaman na ito, maisipan po na maging parte ng kanilang last will and testament ang tambalan. Pwede. Diba? Para naman po. Ito. Para for others tayo pa. Para ang tambalan po ay patuloy pong maging inspired. Dahil hindi naman po namin matatago sa inyo, Panginoon, na ang inspirasyon ng tambalan ay galing po sa pera. Sumasaya sila lalo at gumagaling sila dahil sa pera. Diba? Medyo pwede na. Medyo pwede kasi hindi naman natin pwedeng we cannot hide anything from the Lord. Kahit sa ibang tao, plastic tayo or sa ibang tao parang hindi ito yung tunay na tayo pag nakita nila tayo. Ang Diyos hindi natin pwede siyang sabihin. Hindi natin pwedeng i-hide sa kanya. At alam ng Diyos, partner, na mukha tayong pera. Na kahit gaano kaganda yung sugar coating, diba? Sa paggamit ng mga salita. Correct. Hindi alam ng Diyos na deep inside, kaya naman, alam mo, alam ko talaga, kilala ko na sila Nicole and Chris, sabi ni Lord, na tumataas yung energy level nila, mas matindi yung excitement nila, at mas gumagaling sila sa kanilang ginagawa kapag may pera. O, diba?
Maganda pa nga yung sinabi mo eh. Diba? Kilala ko ang tambalan. Kilala ko si Nicole and Chris. Yan. Nadadagdagan ng energy nila. Sumisigla sila kapag alam nilang meron silang magagamit na iba. Yun din. Diba? Hindi, pero ultimate doon, magagamit na iba para makaluluwag-luwag. Paano mangyayari yun? Dahil sa pera. Diba? Rekta na tayo Magkakaugnay, no? Yes, ganon. So, yun yung prayer natin. Na merong maganda. Hindi, alam mo, partner. Kasi hindi natin kasama sa mga prayers natin to. Partner, hindi ko siya kasama Ngayon sa lang natin naisip. Hindi ko siya kasama sa prayer, pero lagi ko siya naiisip. Na parang, what if meron kayang sobrang yung matanda na siya, tapos yung mga anak niya mayayaman na din, tapos nasa ibang bansa sila, tapos yung day by day na nabubuhay siya sa mundong ito, parte tayo ng ng buhay niya. No? Tapos ang yaman niya, tapos maisip niya, ay, deserve ng dalawang to kasi ang liliit pa ng mga anak nila. Isang 4 years old, tapos kawawa naman. Yung isa dyan, ang arte-arte pa. Kailangan mapanindigan niya, kaartehan niya hanggang mag-edad. Bigyan na lang. Pero wag ka, partner. Naisip ko talaga hindi yun. Imposible. Hindi imposibleng mangyari. Diba? Kasi alam niyo po, ang audience ng tambalan wide range. Nagsisimula sa agaw cellphone gang members hanggang sa mga pangmalakasang CEO. Diba? Alam ko marami may mga multi-millionaires. Meron. Although binigyan na nga tayo ng sample partner diba? Mga pasample ni Lord na pakikilala ko sa iyo mga tambalanistang ito. Correct. Diba na nagbigay sa atin ng napakarami mga biyaya at hanggang ngayon meron naman pa konti-konti. Totoo. Kaya lang ang hinihintay ng tambalan ang susunod na bahagi ng pagdarasal namin. Yung talagang Lord, itodo mo na. Correct. Itodo mo na. Alam mo, isang pangarap ko talaga. Huwag yung kuti-kutiin. Ibagsak mo na ng buo. Pala decision. Lord. Si Lord na may babasyatin. Diba? Baguhin niyo ugali niyo, sabi niya. Ako para sa akin, partner, diba yun nga you cannot hide anything from the Lord. Minsan, parang naiisip ko, yung mga iba, parang of course, merong guidance on how to pray. Pero, most importantly, it's really important. Most importantly, yung what is in your heart. Diba? Kasi kahit na kung anong klase ng turo ng ito dapat yung dasal mo or ito dapat yung way ng dasal mo. Doon pa rin yung sa, ano ba yung nasa kaibuturan? Ano ba yung sinseridad? Kaya nga, i-bash man tayo at i-bash din tayo ni Lord. Na hindi naman niya gagawin. Pero alam niya, totoo yung sinasabi natin na, Lord, ibuhos mo na. Itodo mo na. Dinadala natin sa patawa-tawa, pero ramdam ni Lord yung sincerity. Alam ni Lord, di dati na may itatago sa kanya na talagang gusto talaga na, ako partner, promise talaga yon. Yung nag-iisip ako, ano kaya merong matanda talaga? Kasi nga, possible kasi siya. Like, I have friends nga na nurses na pinag-iisipan na parte ng kanilang, yung inaalagaan nila, parte ng earnings. Kasi nga, kesa mapunta nga sa gobyerno, wala na makikinabang. Yung mga anak, may kanya-kanya ng buhay na mayayaman din. Mapupunta dun sa kaibigan kong nurse. Diba? So yung mga ganun, hindi imposible sa tambalan yun. Diba? Alam mo na, Lord, ha? Usapan nito. Hindi, pero tama ka naman, partner. Hindi man ibinubuhos lahat. Ibig sabihin, wala naman, what if wala naman talagang ganun, diba? May hirap lang talaga nakikinig. Mababasuli tayo. Palagay niyo sa amin, sige nga. Sampulan niyo kami. Sige nga, at kung talagang tunay na mayaman kayo, at ayaw niyo matawag ng paslupa. Sampulan niyo yung tambalan. Hindi, yung bang mga gano'n, na alam mo yun, na madami na mga, parang katulad lang ng, marami ka mang hinihiling sa Panginoon na hindi pa binibigay. Marami ka namang hindi hinihiling. Hindi mo naman to hiniling, pero ibinigay. Diba? So ipagpasalamat po natin. Pero kung babalikan din natin yung mga instances ng buhay natin, partner, na nagkaroon tayo ng napakaraming biyaya at mga malalaking projects. Oo naman. These are all because of connections. Yes. Diba? Ito yung mga bagay na ibinigay ni Lord ng pakonti-konti yung sinabi natin kanina. Tama. Diba? Napakarami. Nagkaroon ng TV show, nagkaroon ng album, nagkaroon ng billboard, nagkaroon ng libro. Yung mga ganitong projects ng tambalan, nagkaroon ng TV commercials at mga kung ano-ano pa. Diba? Ito ay lahat sa connection na binigay na pinakilala sa amin ni Lord. Kaya nga, alam mo, tama yung prayer lagi na when you pray, parte ito talaga, parte ng prayer ko to. Bukod dun sa joke lang yung makakilalang tambalanisang matandang mayaman. Diba? Hindi imposible. Hindi imposible. But promise, it has crossed my mind a lot of times already. So anyways, isa sa mga talagang prayer ko, na dapat maging prayer din po natin lahat, no, na maging masanay tayong ipagdasal yun, na i-lead tayo sa mga proper
connections, Yes. sa mga tamang mga tao, 'di ba? Tamang opportunities, 'di ba? Para maging mas maayos at nakaluluwag-luwag at maganda ang buhay, 'di ba? Totoo yun. Dapat maging bahagi ng dasal natin yun araw-araw, mga kaibigan. But of course, again, most importantly, dapat nagdadasal talaga tayo. Correct. Yun naman talaga ang isang mahalaga. At isa sa mga kailangan ko lang batiin, partner, kasi nakikinig sila sa radyo ngayon si Mama J ng admin, o si Mama Jeanette Amparo. Batiin lang natin ngayon pala, happiest birthday ng bonggang-bongga at hello din kay Kuya Obet. Ayan, yan yung mga sinasabi nating mga connections. Yan. Correct, na posible magbigay sa atin ng mga opportunities. Correct, 'di ba? Yung mga ganun dahil birthday niya, ano ba naman yung yan ano na, ba papasample na yan. Siyempre, ayaw today. na matawag ng paslupa. Mahina naman yung paspageti na isang bilao. Tama, di ba? Hindi, let's all pray for the right people to come into our lives. Tama. Maraming salamat sa lahat ng mga kabisya nating nakatutok. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! This portion was brought to you by Palawan Pay and Palawan Express. Pera padala. Basta pera. Hindi, pero alam mo, partner, promise, ilang beses ko yung naisip, what if no? Meron Kasi talagang... yun yung pinakamadali Oo, yun talaga yung pinakamadali Yun yung pinakamadaling parang, mahirap diba? pumila sa loto, mahirap Correct. maglabas ng pera kung ang budget mo ay saktong-sakto lang. Diba? Sige mo, araw-araw kang tataya sa loto, for example, magkano yung nilulustay mo doon? So pagpalagay, ang puhunan mo doon ay 150, kung ganun man. Di ko alam kung magkano yung kalakaran, 150. Hindi, 60. 60. Oo, O tapos, 40 or 60. 10 days kang tumataya, for example. So, bawas na agad yung 600 mo Oo. sa monthly budget mo. Samantalang kung merong matandang mayaman na madaling mamatay, na sobrang tambalanista, di ba? Hindi, charot lang. Alam mo, sari-sari yung prayers natin di ba? Pero Sari-sari. importante, you should say a little prayer Oo, every day. And yung prayer that comes from the heart. Yes, Kasi yes. promise pwede tayong magbigay ng mga, alam mo, yung ganitong mga sinasabi namin ni partner, hindi naman yung alam kung alin dito yung 100% true and ilan dito yung 100% sincere. Pero makakapagtago man kami sa inyo, 'di ba, bilang aming mga tambalanisa, bilang aming mga kabisyo at listeners, hindi naman yung whatever it is that we truly feel o kung sino man talaga kami, hindi namin matatago kay Lord. Yan. So wag na tayong magkunwari. Kung ano talagang gusto natin at sabihin talaga natin. Ganun. Totoo Basta yun. dadasal tayo, i-practice po natin yung prayer life. It's very good. Nakakagaan po ito ng pakiramdam. Correct. Pero agree din ako doon sa sinabi mo, partner, na hindi talaga imposible na magkaroon ng isang tao na Diba? hindi naman kukunin yung buong yaman niya. Di ba yung, kunyari, Sabi ko sa sa'yo, sobrang yaman niya, parang, sige, 10% of my assets Di ba? will go Pupunta. to charity groups Correct. or institution. Oo. Halimbawa, 10% will go to the church. Yan. Another 10% will go to university or ano man, Oo, di ba? correct. School. 60% will go to tambalan. Diba? Wag kang ganun, part. Masyado tayong Mali. 10 lang din sa akin. Kasi kung billionaire naman, di ba? Ang laki pala. Ang laki, 60% sa tambalan. Ganun. Di ba hindi siya imposible? Hindi imposible. Na Hindi, parang natutuwa ako sa tao. Kasi Oo. di ba, pag natutuwa ka sa isang tao, madali ang magbigay Tama, hindi mabigat. 'Di ba totoo ka? Alam mo, kahit Oo. naman tayo, kunyari, tayong mga saktuhan lang, 'di ba? Kapag ka meron natutuwa tayo sa isang tao, hindi mahirap para sa atin na ilibre siya. Hindi Totoo. mahirap para sa atin na kapag ka umutang siya, pagbibigyan natin. Kumbaga parang kasi ang gaan ng loob ko sa taong to, ang bait niya talaga sa akin. Pinasasaya niya ako everyday. 'Di ba? Ano ba rule natin? Magpaganon everyday. Magpaganon Totoo. everyday ba? Parang bastos. Magpaganon everyday. Nagpaganon ka ba kagabi? Araw-araw nga ako nagpapaganon. Ganun, Di ba? Anyways, hindi imposible, di ba? Totoo. Alam mo, tuwan-tuwa talaga ako dyan sa Nicole and Chris na yan. Tapos, what if magbigay ako ng yaman? At ito pang nakakatuwa dito, partner, hindi naman kailangan mamamatay na kayo.
'Di ba? Hindi naman kailangan yung yaman na maiiwan po ninyo. Oo. Maaaring yung yaman na ine-enjoy nyo na po ngayon. Ganon. Na gusto nyo lamang i-share. Yes, Diba? ganun. Halimbawa, may mga kaibigan tayo nagpapadala sa atin ng pagkain. Diba? So these are small scale Yes. That parang we truly appreciate, sharing of their blessings. Correct. Diba? Nasa small scale lang. Pero what if, diba, may maisipan ng universe, diba, na mag-conspire ang mga planets, diba, para i-connect ang usapang ito sa isang mayamang nakikinig ngayon, Yan. 'di ba, na willing mag-share ng kanyang blessing kahit hindi pa naman siya mamamatay. Na parang, ay, sige, ngayong oras buksan niya nga tong radyong to. Yan. Bilang niya na-appreciate yung tambalan. Oo, 'di ba? Oh, teka nga, papakinggan ko to everyday. Tapos nakikinig siya everyday. Tingnan Na-realize mo. siyang, ay, deserve ng dalawa na mabigyan ng biyaya. Oo, I'll share it with them. Correct. Diba? Yan. 'Di ba? At Mga ganon. hindi po kailangan laging pagkain kasi nagda-diet po ako. Pwede pong in cash Pwede din. pong in cash na lang para wag nang mahirapan. Charot. Diba? Hindi, pwedeng this may sound para napaka-user-friendly naman itong dalawang to. Correct. So sinasabi din natin, di ba, sa inyo rin, hindi lang naman sa tambalan, sinasample lang namin yung mga sarili namin. But in your case, halimbawa, kayong mga nakikinig or nanonood sa atin ngayon, di ba, yung generosity yung papasok dito eh. Correct. Di ba, napakadali kasi kunyari, bakit parang inaalat ka sa napakaraming sitwasyon ng buhay, wala nabibigay sa'yo. Diba? Kasi maaaring hindi natutuwa yung mga tao sa'yo. Maaaring may ugali ka. So in this case, diba, para maramdaman mo yung generosity mula sa ibang tao, dapat maging mabait ka. Yan. Dapat maging magiliw ka. Yan. Diba? Para pumasok, Ganon. dumaloy ang ginhawa sa Correct. buhay mo. Ano kaya may mga aurahan na parang ang bigat ng taong yan, parang ang hirap ayoko tulungan, sa kanya, parang hindi ko siya feel. Oo, May ganun correct. Wag tayong ganun. Kasi Dapat di dun- papasok ang swerte. Oo, doon tayo sa yung aurahan natin parang yung ang gaan kapag kasama siya, ang dali, ang saya, parang ganun. Dapat Totoo. doon tayo, guys. Di ba? Okay? Tingnan mo may mga tao din alam mong kawawa pero ayaw mong tulungan. May ganun. Di ba? May ganon. Alam mo salat na salat sila pero ayaw mong tulungan. Oo. At may mga tao namang alam mong hindi naman salat na salat pero nangangailangan, may pagkakataon na nangangailangan pero masarap tulungan. Oo, di ba? Di ba? May ganun eh. So yun yung sinasabi natin. Hindi man 'di ba, panggagamit sa ibang tao, pagiging user friendly. 'Di ba, yung maging mabait lang tayo, maging maging pleasant lamang tayo sa ibang tao. Papasok po yung Parang- pagdaloy ng swerte. Alam mo, parang katulad lang yan ng ng set sa... madali kang tulungan, madali kang Correct. bigyan ng biyaya. Pag halimbawa, partner, di ba, natin, mas specific na example. Halimbawa, papasok ka sa isang store. Kapag ka magiliw yung nag-aano sa'yo, yung nag-aasikaso, di ba, kahit hindi na siya masyado mag-alok ng madami. Oo. Ikaw na yung magtatanong, 'di ba? Totoo. Kasi magaan sa kalooban mo na bumili doon sa taong 'yun kasi alam mong alam mong magiliw. 'Di ba? Tingnan mo Correct. yung mga yung sa grupo ng mga waiters ng isang restaurant. Sino diyan kung halimbawa hindi kayo one money? Sino diyan yung may pinakamalaking tip? Yung Diba? pinakamagiliw. Yung Totoo. yung service with a smile ang eksena, 'di ba? Correct. Laging ganon, yung going over and beyond, yung hindi ka lang niya pinapaligaya, hindi ka lang niya pinapaligaya ka niya ng bonggang-bongga, ganon. Totoo 'yun. Oo. Kasi madaling tumulong, madaling magbigay, madaling mag-share ng blessing sa mga taong pleasant ang ugali. Yes. 'Di ba? Kaysa dun sa masama ang ugali eh. So yun yung isa rin sa mga tinutumbok ng tambalan ngayong umagang ito, 'di ba, sa usapan natin, mga ka-vision. Be kind, 'di ba, para makatanggap ka ng generosity mula sa ibang tao. Yes. Pagpalagay natin halimbawa tuwing Pasko, 'di ba, minsan mo-observe mo bakit wala ako natatanggap na regalo. 'Di ba? Parang ni minsan sa buhay ko hindi ako nakatanggap ng regalo, 'di ba? May mali, may dapat kang baguhin. Baguhin mo diba? yung friends mo kasi lahat sila hampas lupa. May katotohanan din yan, Oo, partner. Pwede diba? din kasing Time to change the circle. Oo, pwede din kasi partner of na friends. tawag doon, mababait naman talaga sila at magigiliw. Kaya lang wala talaga silang extra budget. So anong pwedeng gawin, 'di ba? Maghahanap ka ng mga kaibigan mo pwedeng makapagbigay. In a way. Hanap ka, di ba? New circle of friends. Yan, ganun. Totoo yun, di ba? Minsan, at may mga taong grabe makatanggap ng regalo. Hindi lamang tuwing Pasko. Anytime. Kahit walang okasyon, nakakatanggap sila ng something. Di ba? Nasisharean sila ng mga biyaya. Kasi itong mga taong ito,
Iba yung energy nila eh. Napaka-positive nung aura, napaka-positive nung energy yung pinaparamdam nila sa ibang tao. Hindi sila mabigat kasama. Correct, may mga ganun. Yung simple, inililibre ka lang, yayain ka lang, uy, tara samahan mo ako, magkakape tayo, sagot ko. Uy, tara mag-dinner tayo, sagot ko. Tama. Diba? Indikasyon yun na, ay ano ka eh, napaka-pleasant ng aura mo, napaka-pleasant mong tao, alam nilang mabait ka, diba? Lagi ka nilang isasama. Alam mo, so, partner, sharean ka ng mga biyaya nila. Totoo ka Again, talaga that's a small scale example. Paano kung large scale? correct. At alam ba, partner, yung ganyan, hindi mo it takes only yung goodness and kindness of the heart, 'di ba? Yes. Medyo mahirap nga lang para sa iba or na maging truly mabait or truly nakakagiliw. Pero yun lang just being a good person, 'di ba? Pag mabuti ka kasing tao, parang automatic na yung magiliw kang makita or automatic na yung aurahan mo is yung positive energy. So automatic na yung merong mga talagang tutulong, Totoo. ganyan. Ma-PR ka, alam mo Yes. yung ganon. Ako kung meron mang isang bagay, isang bagay na talagang gusto kong ipasa sa aming mga anak is yung gift na yan or yung virtue of yung friendliness tsaka yung pagiging ma-PR. Oo. Kasi nga, sabi ko nga sa iyo, partner, ang tawag nga ng anak ko si Princess sa pamilya namin, we are the free, discount, and buy one take one family. Kasi lagi kasi totoo 'yan ako. Sabi ko nga sa 'di ba, partner, ilang beses ko na tong kunento sa radyo na na-survive ko yung school life ko nang wala akong allowance, wala akong anything. Pero diba? na-experience ko lahat ng mga pwedeng regular na ma-experience. Magwalwal, maka-attend ng concert, whatever it is, nang dahil lang sa PR. Diba? Nang dahil lang sa, wala akong pera, pero dahil wala akong pera, hindi pwedeng wala ka nang pera, ang sama pa ng ugali mo, diba? So, doon tayo sa, wala ka nang pera, pero matalino ka. So, didikitan ka rin ng mga tao kasi matalina ka. Or, kung di man, kasi hindi naman lahat talaga talagang medyo brainy, doon ka na lang sa wala ka na nga pera pero mabait ka. 'Di ba? Wag yung wala ka na nga pera, wala ka na nga itsura, hindi ka pa mabait. Ano ba? Sobra namang consistency yung wala ka lahat. Kasi kung wala ka, totoo wala ang isang tao walang pera, pero ang giliw niyan kasama, masaya siyang kasama, ang PR niyan, makapal ang mukha niyan. Let's say, siya yung mga tipong mauutusan mo magtanong kasi mahiyain ka, ganyan. Ako, lagi kang kasama, promise, sinasabi ko sa'yo. And yun yung gusto kong ituro sa mga anak ko, partner, na kailangan, PR is life. Hindi ka pwedeng, yan, ang tawag dyan, diskarte Kasi mamamatay kang gutom, promise, dilat, kapag wala kang PR sa katawan. Agree ako doon. Napaka-importante, mga kaibigan, yung circle of friends na meron tayo, 'di ba? Your community, your network. Tama. Kasi itong mga taong ito ang nagbibigay din sa atin ng opportunities, 'di ba? Sila din nagbibigay sa atin ng napakaraming biyaya. 'Di ba? Sample lang natin yung mga regalo, yung mga pagkain na binibigay sa atin. Pero napakarami ng instances sa buhay natin na hindi natin napapansin na through our friends, sila yung nagbibigay ng, ay, kunin mo si Nicole as host. For example, gano'n, di ba? Ang daming opportunities. Ay, kunin mo yung tambalan kasi magaling sila mag-host ng Christmas party. Di ba? Ay, ganito, kunin mo sila. Di ba? Ay, perfect sila maging endorser ng ganito. Di ba? So, because of these connections, nagkakaroon tayo ng oportunidad bawat isa. Ibig sabihin, alagaan mo kung anong network meron ka ngayon. Di ba, mga kaibigan mo, mga nagmamahal mong kapitbahay, mga nagmamahal mong mga katrabaho. Ingatan mo sila. Kasi again, these are your net worth also. Yes. Your network is also your net worth. Kasi may mga opportunities silang binibigay sa atin. Tama. Kung wala kang kaibigan, bawas ang net worth mo. Diba? So, paano magkakaibigan? Siyempre, dapat maaliwalas ka, ma-PR ka, ganyan. Friendly ka. Hindi mabigat. Meron kasi mga taong ang bigat niyang dalhin. Totoo Alam parang, yun. ang bigat nito. Ang bigat naman dalhin ng taong to, may ganun. Correct, may ganun. One indication ako, ang isa sa mga tinitingnan ko dyan, kasi nagulat ako doon sa may kakilala ako partner. Sabi ko, ilan yung inaanak mo? Yung simple, random question lang. Ilan yung sabi niya? Isa. Oh, talaga? Isa lang inaanak mo?
'Di ba? Tapos sabi niya, ilan inaanak mo? Binalik niya yung tanong, ilan inaanak mo? Sabi ko, ako siguro mga 50 na. 'Di ba? So, yung simpleng tanungan na yun, may ano ka may makukuha ka dun eh. Isa, and given na ang edad namin ay magkapareho lang. 'Di ba? So, yung pinag-usapan natin yung network, your circle of friends. Bakit isa lang yung inaanak mo? Pamangkin mo pa. Oo. Ibig sabihin, nasaan yung ang mga circle, iba, nasaan ang network mo? Bakit hindi ka nila kinukuhang ninong or ninang? Napaka-casual lang nun eh, di ba? Uy, Nicole, kunin kitang ninang ng anak ko o kunin kitang ninang sa kasal Yung mga ganun kasi ibig sabihin maganda yung relationship mo with your network, with your circle of friends. Pero kasi yung para maisip nila na para kunin ka, yung mga casual lang na usapan lang. Uy, kukunin kita, okay ka ba? Kunin kitang ninang ng bunso ko, mga ganun, ng panganay ko. Ano yun impression yun na maganda yung relationship mo with these people. truly. Pag hindi ka kinukuhang ninong at ninang, bakit? Eh May di something mahirap ka kasi. Magsipag ka kasi para maisip Diba? na may pangregalo ka. Oo. That's one thing. Mapapaisip ka, bakit wala? Hindi ka gusto ng mga tao, sa madaling salita. Di ba? Hindi ka nila, kumbaga kung may lakad sila, hindi ka nila isasama. Hindi ka nila isiping isama. Di ba? Kung mayroong party, hindi ka nila isiping imbitahan. Di ba? Ganun yun na parang, hindi pwede mawala si Nicole sa birthday party ng anak ko. Kailangan kasama talaga yan. Oo, kasi okay lang kahit bitbit niya lagi mga anak niya. Oo, di ba? May ganun eh. hindi masakit sa puso. Oo. Yes, and yung ganung klase ng instance, in a way, is a form of blessing. Is a form of, parang meron kang magandang iniingatang mga kaibigan. Di ba? Pero yung wala kang inaanak, this is just my opinion. Baka may ma-offend. Ako walang inaanak, baka hindi naman mas maugali ko. Oo. 'Di ba? Well, this is just my opinion. Oo. Pero Depende din talaga. Pero yun, parang ang pinaka-point ni partner is ba't hindi ka kinukuha? Parang bakit Oo. hindi naiisip ng mga tao na kunin ka? What's up with you? Parang ganon. Yes. What's up with you? Pwede nga, it can mean a lot of things though eh. Pwedeng kasi nga, may mga iba na kaya sila kumukuha ng ninong at ninang kasi gusto nila na maganda yung pakimkim. Oo. So kung ikaw yung tipong mahirap ka pa sa daga, di ba? Hindi Hindi ka ka talaga kukunin. Oo, kasi may ganun na parang ang kukuha ko na ninong at ninang nung alam ko may pakinabang pera ako, lang, correct, or oo. may pera. Or di naman kaya, yung on the other hand, yung sinasabi mo, partner, na Kaya wala kang pakimkim kasi kumpara kita. Gusto ko lang maging kumpare. Oo, kasi ang contribution mo sa pamilya namin ay not necessarily monetary. Oo. 'Di ba? Parang ganun. Pero bakit? Diba? Ganyan. Sa may ganun, may, ewan ko, sa experience yun, pero that's just my opinion. Nagulat talaga ako nung laman ko, isa lang yung inaanak mo, pamangkin mo pa. Isa lang. Ibig sabihin, pero naka-age mo siya, di ba? Yes. Oo. Nasaan yung mga taong nakilala mo nung elementary? Nasaan yung mga taong nakilala mo nung high school, college, even the time you're working? Nasaan sila? Yung mga na-establish mo na network? Wala. Or baka naman, partner, yung mga yung inaanak niya, hindi niya, kasi kapag lumagpas ka na kasi sa certain age, hindi na inaanak yun eh. Parang may feeling akong gano'n. Pag halimbawa, ka na, 15 years old, tapos yung obligasyon ko sa'yo, hindi na So, kita wala na, inaanak. bawas na sa listahan, Hindi na kasali. Baka gano'n naman siya, in fairness to that person. Baka gano'n. Kasi ako may gano'n ako, partner eh. Parang, hindi ko na kinoconsider na inaanak pag mga ka na. Pag halimbawa, medyo tinubuan ka na ng boobs. Nag-expire na. Pag medyo may boobs na yan, ako, hindi na yan. Hindi na pasok sa banga na bata at inaanak, ganyan. Oo. Pero marami nag-invite sa'yo, di ba? Kumbaga, ma-expire man itong mga inaanak mo kasi malalaki na sila. Di ba? I mean, I think parang mas tama, partner, yung more on the invitation mga versus ganun. number of inaanak. Kasi ako, Pwede partner, rin, mabibilang pwede mo rin. lang sa 10 daliri yung inaanak ko. Hindi talaga ako madami Actually, mag-inaanak. madami na din yun. May mga Pero, dinecline ka pa. Ang dami ko kasi, nagde-decline Oo, kasi po see, talaga diba? ako eh. Mahalaga Oo. kasi talaga sa akin yung role as a ninang. Particular kasi talaga ako doon. So, kaya tumatanggi talaga ako. Promise. As in, no talaga pag hindi tayo close. Pero hindi, di ba? Hindi. Ang dami nga nating mga inaanak na pumupunta dito, hindi naman natin attend na Oo nga, hindi na talaga tayo. Yung pagpasko, bigla, inaanak daw natin. Sino yan? Sumasakit yung bangs Di ko. ba, mga Kapag ganun. ka So, ibig ganun, sabihin, oo. although magandang indikasyon naman yun, na ibig sabihin, may magandang, ang tingin sa'yo ay maganda. Parang gano'n. No? Yun naman yun.
So doon sa invitation naman, tama din 'yun, magandang indication Oo, din 'yun. 'di ba? Pag lagi ka ding invited, it's also a good indication na parang, uy, masaya to, hindi to masyadong Mabait siya Sharon, kasi 'di ba? yun. Okay. O kaya ano to, hindi to abusado or yun nga, Oo. masaya siyang kasama, kailangan invited talaga siya, ganun. Correct. Ayun. Ayun, mga ganyan, mga hindi ka nakakatanggap ng regalo pag Pasko. Mag-iisip-isip din sa mga bagay-bagay. O ganito na lang, kapag wala ka natatanggap masyado imbitasyon o wala ka natatanggap na regalo, pwede ka na makatanggap ng 500 pesos. Yan. Yes. Mula sa Love Radio, mula sa Tambalan, dahil sapagkat because may chance kang manalo ng 500 pesos sa aming Fan Scan. Kaya Manila, scan mo na! Ayan. Pero bago ang lahat, bago natin ibigay ang ating katanungan, batiin natin ang happy 8th birthday. Uy! Si Ivan Leiva ng Binyan, Laguna. Happy birthday! Ivan, happy birthday! Ano ang iyong anong handa? Madami bang mga nakatusok na marshmallow Uy, dyan? na may hasamang hotdog. Oh, uso pa ba yun ngayon? Grill. Oh, I think so. Gusto pa rin naman ng mga bata yun eh. Ay. Pero ako never ko nagustuhan yun. Kasi isipin mo hotdog, tas may marshmallow. Naghalo yung tamis tsaka sa yung alat. Nawiwerdohan talaga ako. Ano pinasarap na ito? Ako yun ha. Pero madam, baka ganun yung handa ni Ivan, malungkot eh. Baka malungkot bigla. Sabi, hindi naman pala maganda Oo, hindi daw naman to. pala. Tapos nakatusok sa Pomelo. Nakatusok sa pomelo. Ayan. Diba? Oh, uso pa nga ba na talaga yun? Oo Hindi ko nga. alam. Pero siguro kasi yung, di, uso na yung mga chocolate fondue kasama Ayun ng nga. ng marshmallow. Yan, May uso. ganun ka ba? Naku, kung wala, ma-pressure yung Oo. parents mo. Charot. Pafundo ka naman. Oo, ganon. Oh, happy birthday Happy again, birthday! Ivan Leiva. O yan, ito na ang ating katanungan. Nakita nyo na po yung QR code ng Love Radio Manila. Itapat Nandiyan nyo na. lang yung cellphone nyo dyan at lalabas ang katanungan natin mula sa programa ng Tambalan. Ayan. At ang ating question for today, para masagot mo ng tama and you're closer to winning 500 pesos. Swak na swak sa usapan natin ngayong umagang ito. Kumpletuhin. It is better to give than to blank. Letter A. Achieve. Letter B. Receive. Letter C. Believe. Or letter D. Perceive. Yarn. So ano ang sa tingin nyo ang tamang sagot? It's better to give than to believe? It's better to give than to achieve? Or it's better to give Than than to perceive. perceive. Ayan na. Sagutin lang po dito po sa ating QR code, hindi po dito sa ating Facebook Live. Again, bago po matapos ang programa ng Tambalan, i-announce namin yung maswerteng mananalo ng 500 pesos. Siya, kami po ay exit na muna kasi mamaya ulit Tambalan na. May kwento ng Mahiwagang Bornay. So, see you later. Bye!